Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama ang intensyon para sa mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, at gayon din para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasatlakang kasalanan dahil sa aming ang kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang mga karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, kayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugon ng Ama. Paano niyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan niyo ang aking mga gawa. Kung ayaw mo ninyong akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na nooy pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po para sa lahat, lalo na para sa mga kapatid nating may sakit, sa mga nag-aalaga sa kanila, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na yung mga nasa ibang lugar o bansa pa. Mabuhay po kayo. Ang pulang lasong ito na lagi kong sinusuot ay pagpupugay sa inyo. May tanong po ako. Sa pelikulang Pilipino, usually, kapag may eksena ng robbery, kidnapan, o may huhulihing suspect o kriminal ang mga pulis, ano ang karaniwang linyang sinasabi nila sa eksena?
Yun ay kung aabot sila kasi madalas huli na. Anyway, kung nando doon sila sa eksena at yung suspect o kriminal o yung may ginawang mali ay huhulihin nila. Ano ang karaniwan nilang linya? Hindi po ba ganito? Sumuko ka na! Napapaligiran namin kayo! Which means lahat ng exit points ay covered na nila. Kaya wala nang option talaga yung kriminal o suspect, kundi sumuko na lang sa kanila. Ganito rin ba ang dapat nating madama? Kapag feeling natin napapaligiran tayo ng napakaraming susun-susun na mga problema, wala na nga ba talaga tayong option kundi ang sumuko na? Wag naman sana. At yan po ang isa sa maraming mga pwedeng sabihin sa atin ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay nandiyan sa ganyang sitwasyon si Prophet Jeremiah. Kabila ang mga oposisyon, mga nagtatangka sa buhay niya. In fact, sabi niya, kahit mga matatalik niyang kaibigan ay laban na rin sa kanya. Pero sumuko ba siya? Hindi. Sapagkat alam niya, ang Diyos ay kasama niya, kakampi niya. Sa ating ebanghelyo ay nakikita po natin kung paano unti-unti mas tumitindi pang lalo ang oposisyon kay Kristo. Ramdam na natin sa sinabi ditong dumadampot sila ng bato para batuhin sana siya na gusto na nila talagang mawala siya o saktan siya. Pero murong ba siya? Binawi ba niya yung mga sinasabi niya? Lalo na yung pahayag niyang siya'y anak ng Diyos talaga? Hindi. Sapagkat obviously, alam niya ang Diyos ay kanyang kasama. At kapag ang Diyos ay kasama talaga natin, hindi option ang pagsuko. Ang option ay mas lalo pang lumaban. Dahil kapag ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo dihado. Liyamado tayo. Hindi tayo minorya. Tayo ay mayorya. We have the upper hand. Eka nga. Sa matandang tipan, in the Old Testament, ang magandang example ng sinasabi natin yan ay si Prophet Elisha. Sapagkat isang gabi, pinalibutan ng mga sundalo ng kalaban ang bahay niya. Wala naman siyang kasama sa bahay, kundi ang servant lang niya. So kinaumagahan, ito'y nakita ng servant niya. Napakarami ng mga kalabang nakapaligid sa kanya upang hulihin sila. So humahangos siyang pumunta kay Prophet Elisha at sinabi, ano gagawin natin? Napapalibutan nila tayo. Naka. Ang daming mga sundalo, pati mga karitela at kabayaw. Halatang siya yung nagpapanik. Pero hindi si Prophet Elisha. At bakit? Kasi siya si John Wick. Joke. Seriously, kasi ang sabi ni Prophet Elisha, servant niya, kang mag-alala sapagkat mas marami ang kampi sa atin kesa sa kanila. Pagdakay, pinagdasal niya ang servant niya. Pinray over niya. At ang laman ng dasal niya ay ganito, Panginoong Diyos, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. And lo and behold, pagkatapos niyang ipanalangin ng servant niya, ito'y nakakita ng mas marami pa niyang dapat na makita. Kasi, nakita niya, napapalibutan sila ng napakaraming mga kalaban, mga sundalo, karitela at kabayo. Pero, alam ba ninyong nakita rin niya na nakapalibot din sa mga kalaban nila. Ang mas maraming di hamak na mga hukbo ng Diyos, mga sundalo ng Diyos, mga anghel ng Diyos, kasama ang mga nagliliyab ng mga apoy at kabayo, nakahandang ipagtanggol sila. And so tama yung sinabi ni Prophet Elisha, mas marami ang kakampi nila kesa sa kalaban nila. Sana po ay maging ganito rin ang paniniwala natin kapag feeling natin o nakikita talaga natin na napapaligiran tayo ng maraming mga problema. Yung maniwala tayo na napapaligiran din tayo ng mas maraming grasya. O di ba't yun ang sinasabi ni San Pablo sa Romans 5:20 na kung nasasaan naroroon ang maraming pagsuway, mas naroroon ang mas maraming kagandahang loob ng Diyos. Na kung ipaparaphrase natin ay pwede natin sabihin, kung saan naroroon ang maraming problema, mas lalo pang sumasagana at mas lalo pang naroroon ang mga grasya. Hence, kung feeling natin ay napapaligiran tayo ng napakaraming problema, maniwala tayo na napapaligiran ang ating mga problema
ng mas maraming grasya. Grasya ng Diyos na handang ipagtanggol tayo. Basta wag lang tayo susuko. Come to think of it, ang demonyo ay wala namang kapangyarihan na pagiging omnipresent eh. Sa Diyos lamang yung kapangyarihan yan. Ang demonyo ay walang kakayanan to be everywhere at the same time. Because like us, bagamat mas makapangyarihan siya kaysa sa atin, He is also a creature. Kaya nga, may nagsabi na imposible na ma-encounter natin si Satanas. Lahat tayo in our lifetime. Kasi si Satanas, madalas, nasa impyerno lang. Pinatutukso lang niya tayo sa kanyang mga minions, sa kanyang mga senior demons. Besides, hindi rin lahat ng mga anghel ay naging fallen angels. Hindi lahat ay naglaklas. Konting porsyento lang. And so, huwag tayong maniniwala kapag sinabi sa atin ng demonyo na wala na tayong exit points sa ating mga problema. Imposible na ang lahat ng mga paraan upang tayo makalampas sa problema ay makover niya. Naalala ko tuloy yung isang kwentong kutsero na pinaligiran ng mga pulis ang isang bangko dahil nandoon ang kilabot niyang robber na si Diego. At one point ang sabi ng hepe ng pulis gamit ang megaphone, "Diego, sumuko ka na dahil napapaligiran ka na namin." Sumagot si Diego, "Hindi ako susuko." Ganon ha? Pagdidare ng hepe, sabay-sabi sa kanya mga pulis, "Siguraduhin nyo na ang lahat ng mga exit points. Cover ninyo ha." "Sir, yes sir," sabi naman ng mga pulis. Pagkalipas ng isang oras, isang pulis ang nag-report kay hepe, "Hepe, nakatakas po si Diego." "Ha?" Pagtataka ni hepe, "Akala ko ba lahat ng mga exit points na-cover nyo na?" Sumagot yung pulis, "Oo nga po, kaya lang sa entrance nagdaan eh." Mga kapatid, kahit po mga entrance points ay kubkubin pa rin o i-cover pa rin ng Diablo. Kahit susun-susun na ang ating mga problema, tandaan po ninyo, sa tulong ni Kristo, makalalabas at makalalabas pa rin tayo. Yan po ang diwa ng isa-celebrate nating muling pagkabuhay ni Kristo. Biruin po ninyo, kahit ang dead end na sanang kamatayan ay nagawan pa rin niya ng paraan at na-convert pa niya upang ito'y maging simula lamang ng buhay na walang hanggan. So wala pong pagkubkob o pag-cover ng demonyo ang hindi natin matatakasan. In fact, hindi natin kailangang takasan sapagkat sa tulong ni Kristo, haharapin natin yan. Upang kahit yung mga entrance points na ma-cover niya, upang kahit na parang wala na talagang pag-asa, ay magkaroon pa rin ng pag-asa sapagkat kahit gabundok na problema, dadaanan natin sa tulong ni Kristo, papatagin natin. Again, ang sikreto upang hindi tayo sumuko sa problema ay ang maniwala tayo na mas maraming grasya. Maniwala tayo na mas marami tayong kakampi kaysa sa kalaban. Of course, you can say, "Father, yung grasya hindi ko nakikita. Yung kakampi kong sinasabi mo na mas marami kaysa kalaban ko, hindi ko nakikita." Yun naman din ang akala ng servant ni Elisha. Hindi naman din siya mali nang sabihin niyang napakaraming sundalo ang nakapaligid sa kanila, pati mga kabayo at karitela. Pero wag natin kakalimutan na nang ipagdasal siya ni Elisha, ay mas lalo siyang nakakita. Nakita niya ang grasya, nakikita niya ang kakampi niya na mas marami kaysa sa kalaban nila. Which basically means there's something more sa nakikita lang ng ating mga mata. Hindi lamang po physical or material realm ang meron tayo. Meron ding spiritual realm. At sa spiritual realm, majority tayo, liyamado tayo. Kailangan lang nating manalangin ng may pananampalataya upang ito ay ating maranasan at makita. Which basically means, hindi tayo dapat sumuko talaga. Nakita nyo naman po na kinakailangan pa ng napakaraming sundalo para dakpin lamang si Prophet Elisha. Kung paanong kinakailangan pa rin ng napakaraming tao para takutin lamang si Prophet Jeremiah. At syempre kung papaanong kinailangan pa ng demonyo na pagsabwat-sabwatin ang napakaraming tao para patayin lamang si Kristo. Sapagkat sa mata ng Diablo, si Kristo at ang mga tagasunod ni Kristo
ay hindi talaga minorya kundi mayorya. Hindi talaga dehado kundi liyamado. Ganon din ang tingin ng Diablo sa iyo. Kung totoo ngang sumasampalataya at nakasurrender ang buhay mo kay Kristo, sa tingin niya, liyamado ka. Sa tingin niya, malakas ka. Hindi ikaw ang dapat mangatog sa Kanya, kundi siya. Huwag kang makikinig sa Kanya. Sunod-sunod man ang iyong problema, yun ay kailangan niyang gawin upang takutin ka niya. Yun ay kailangan niyang gawin upang masaktan ka niya. Yun ay kailangan niyang gawin upang pasukuin ka niya. Kailangan niyang gawin yun sapagkat ang buhay mo ay nasa Panginoon. Kailangan niyang gawin yun kasi nga sa tingin niya, liyamado ka, mayorya ka. That is why, huwag kang makikinig sa Kanya. Kapag sinisigawan ka pa niya at sinasabing sumuko ka na, kang maniniwala sa Kanya na ang tanging option mo na lang ay sumuko talaga. Kang maniniwala sa Kanya na ang lahat ng mga exit points sa problema ay covered na niya. Tandaan mo, sinungaling siya. Kabaligtaran nun ang nun nangyayari. Kabaligtaran nun ang totoo talaga. Dahil habang kasama natin si Kristo, mayroon at mayroong paraan. At kahit wala man, gagawa at gagawa siya ng paraan. Dusan ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat mayroon tayong mga matitinding problemang pinagdaraanan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo Alam sapagkat kong mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat anak niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang Alam samo. kong diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo Panginoon, ko. mula ngayon maniniwala ako na may paraan sa mga problema ko. Wala man akong makitang paraan, ikaw siguradong mayroon. Kaya imbis na sumuko, imbis na makinig ako sa Diablo, na nagsasabi sa akin, wala ng pag-asa ang buhay ko, ang buhay ng mahal ko. Maniniwala akong kasinungalingan ito. Ang kabaligtaran nito ang pangahawakan ko. Panginoon, tulungan mo kong panindigan ang katotohanan ito. Ayaw ko ring natatakot ako, ayaw ko ring sumuko ako, sapagkat paano na lamang ang mga mahal ko. Mayroong magandang mangyayari. Mayroon In fact, kaya ka pinahirapan ng demonyo ay sapagkat alam niya na hindi ka pababayaan ng Diyos. May kutob siya at na paliligayahin ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, gagabayan ka ng Diyos. Kasi alam naman din ng Diablo na hindi ka matitiis ng Diyos, na mahal ka ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus, actually yun ang pinakaayaw ng Diablo. Ayaw man niyang aminin, nagseselo siya. Kasi mahal na mahal ka talaga ng Diyos.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng saunang una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Ngayon sa'yo, Apa, kami nagalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at tukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsaluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Tahimik nating alalahanin ang ating mga minamahal ay yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mata'y mamulat sa katotohanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-samang maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-samang maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming pagkahain, manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos amay tuluyang matupad, Sienawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga pagsubaybay at sa pagtulong na mga binibigay po ninyo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating mga YouTube videos, sa ating mga reflections. Maraming salamat po.
Malaking tulong po ito sa ating simbahan. Salamat po sa mga nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapan